ay patuloy na he delights in giving his people answered prayers, 'di ba? Giving his people talagang treasures, giving his people the blessing so that his name will be lifted high, so that his name will be talagang ma-declare, 'di ba, ang kaniyang kabutihan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Amen. Hello po. Ron Sunga Talosig yan. Good afternoon po sa iyo. Welcome to Daily Life Sharing. Amen. Wow. Today, ang ating pag-usapan ay run the race. Wow. Nasa takbuhan pala tayo ngayon kaya bawal ang tutulog-tulog. Di ba? Bawal ang nakahiga. Dahil takbuhan ang ating usapan, running the race. Yan. Sino na dito ang mga nanalo sa takbuhan? Sa ano ba? I remember the word track and field. Naalala ko pa yan nung aking high school. Sumasali ako sa track and field. Diba? Dahil, sino na dito ang nakaranas na manalo sa mga patimpalak o sa mga takbuhan? Yan, diba? Kapag ikaw ay nanalo, diba? Ang saya-saya mo. Kapag ikaw ay napasama doon sa mga winners, may medal ka, may honor ka. Dahil ikaw ay nagpagod at na-appreciate yan, di ba? At nagbunga ang iyong pinagpaguran. At kapag naman, di ba, sumali ka doon sa patimpalak at hindi ka nanalo, yan, may kalungkutan sa iyong puso. Pero hindi mo na-miss ang experience. Yan. Kahit na hindi mo nakuha yung first prize, hindi mo nakuha yung champion, pero dahil sumali ka, you ran the race, sumali ka, di ba? Nag-participate ka. Yan, nag-participate ka. Yung participation mo na yun, that experience that you have ay hindi na mananakaw sa iyo ng kahit na sino. Talagang, yun na mismo ang iyong reward. Yan, ang iyong pagpa-participate. Wow! Pero syempre, maganda pa rin talaga, di ba, kapag ikaw ay nananalo. At sabi nga ng Biblia na tayo, di ba, tayo ay nandito para tayong mga manlalaro, ano? Manlalaro na talagang nakikipag, anong tawag nun? Sa ating pakikipag, sa pagtakbo natin sa buhay na ito. Yan, sa pagtakbo natin sa buhay na ito. At yung mga manlalaro, yan, mga manlalaro na tumatakbo, hindi sila basta tumatakbo. Yan, meron yan, nasa isip to win the prize. Yan, di ba sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Sabi, do you know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Ayun na nga, kasi hindi pwedeng lahat champion, lahat first honor, di ba? Meron talaga at meron na first honor at champion. At anong sabi dito? Run in such a way that you may win. Yan, tinuturuan tayo dito na lahat ng manlalaro, ang nasa isip nila ay maglaro, syempre, sumali, makipag-compete. Pero, ang sabi ng Bible sa atin, run in such a way that you may win. Yan, hindi ka basta tatakbo, yan. Hindi ka basta-basta na lang na dahil yun ang ginagawa ng karamihan, ay yun na rin ang gagayahin mo, di ba? Ay, nag-aano sila doon, di ba? Nag-Bible giving sila doon, nag-street preaching sila doon, kung ano nung ginagawa, marami, very busy sila doon sa church na yon. Sige nga, gayahin ko din dito sa church namin. O kaya, ikaw naman personally, nakita mo, di ba? Nakita mo yung
kaklase mo, kabarkada mo, successful siya sa ganito kasi nag-business siya ng ganito, gayahin ko nga din, pasukin ko nga din, di ba? Kung gaya-gaya lang tayo, di ba, sa mga sabi-sabi at mga kuro-kuro at mga haka-haka, kagaya sinasabi ni Pastor na 5 hapon. Di ba? Kung gaya-gaya lang tayo sa mga sinasabi nila, nakita nila, sabi ni ganito, dahil nakita kong ganito, haka-haka at kuro-kuro, ay, hindi yan ang sinasabi ng Bible na dapat natin gawin. Ang sabi ng Bible, when we run the race, run in such a way that you may win. Yun. May goal in mind, and that is to win. Sabi ng verse 25, everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They then do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Amen. Kung yung mga sumasali ng patimpalak dito sa sanlibutan ay talagang dinidisiplina nila ng husto ang kanilang sarili, lalo pa kaya tayo na ang ating gantimpala ay higit pa kaysa sa mga bagay na nandito sa lupa. Diba? Ano pa ang sabi? Therefore, I run, sabi ng verse 26, I run in such a way as not without aim. I box in such a way as not beating the air. Yun. Kailangan, ano sabi dito? Sabi ng verse 25, as you run the race, anong kailangan? Kailangan may self-control. Yan. May self-control. At kailangan meron kang aim. You have a goal in mind, di ba? Setting your eyes on the prize. Yan. That's how we run the race. Kailangan may self-discipline. Ano pa? Kailangan may self-control. At kailangan meron kang aim. Meron kang goals. You have to set your eyes on the goal because the Bible is telling us as we run, di ba? As we run this race called life, we run in such a way that we may win. Kaya nga, no, napaka-importante na talagang atin makilala ng husto, malaman ng husto, ating talagang mapagnilay ng husto yung instruction yan. Instruction sa ating pagtakbo, mamaya disqualified na pala tayo. Diba yung manual, which is the instruction, which is the word of God. Amen po. At yan naman talaga, I'm sure. And I believe, yan naman talaga ang may babahagi sa atin ng ating guest sa hapong ito kung bakit yan ang pinili niya talagang topic. Run the race. Yun. Amen. Ba kaya excited na ba kayo? Dahil alam ko, lahat tayo talaga ay gising na gising at buhay na buhay ang ating mga diwa sa habang ito para makinig, no, sa patutuo ng ating kapatid. Amen ba? Kaya, stay put, kumbaga, enjoy, relax. Huwag masyadong relax, baka makatulog. Pero, samahan niyo po kami at samahan niyo po ako as we welcome our guest this afternoon. Ready na ba kayo? Kasi ang ating guest ay taga San Carlos, Pangasinan. O, di ba? Mga Pangasinense, yon. At mga, ano ba ang salita dito? Tanungin natin siya mamaya. Yan. Mga taga Pangasinan, yun, at ang mga, lahat ng mga kadila niya ay magsipasok, yan, magsipasok na po kayo sa ating comment box. So, without much further ado, yan, tawagin ko na po ang ating guest for this afternoon. Isa po siyang pastor sa Royal Priesthood in Christ Ministry in San Carlos, Pangasinan. Yan, let's all welcome Pastor Fillmore Ramos. Hello po, Pastor. Isang mapagpalang hapon sa iyo. Hello po. Magandang hapon po. Mapagpalang hapon din sa inyong lahat. Amen. Wow. Yan na, si Sister Judy. Present po. Ayun. Sige, mga kadila, mga katribo, mga kababayan, tayo ay magsipasok na at suportahan natin. Yan, si Pastor Fillmore. Amen. Bumati muna po kayo, Pastor. Lahat ng gusto ninyong batiin, i-shout out sa hapong ito.
Okay, sige. At salamat muli sa pagkakataon na inyong binigay at magandang hapon po sa inyong lahat. Kaya mapagpalang hapon sa inyong lahat at salamat sa pagkakataon na inyong ibinigay upang maging kaparte po sa inyong pong programa at maging gayon din sa lahat ng ating mga manonood. Ayan, mga kapwa kapatid ko sa Panginoon ay salamat sa pagkakataon na inyong binigay at maging gayon din sa lahat ng dito rin sa aming pong lugar, sa mga miyembro po ng aming pong iglesia, sa Royal Priesthood in Christ Ministry. Ayan, at shoutout nga, sabi nga, hindi ko nga maalala kung sino may mga pwede ko i-shoutout. Sa dami nila. Ayan. Yes, oo. At syempre, shoutout na rin, advance shoutout sa lahat ng mga magre-replay, makakanood ng replay, ayan. Mag-enjoy po kayo at nawa ay talagang ma-inspire kayo, mapagpala kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng patutuo ng ating kapatid. Amen. So, Pastor, excited na po ba kayong mag-share ng iyong testimony? Ay, sige ba. Excited na rin ako. At Amen. unang-una ito na live stream na parte tayo. At salamat sa pagkakataon. Yes. First time. First time. And of course, we at Daily Life Sharing talagang appreciated po namin. Salamat sa inyong panahon at salamat sa pagtitiwala ninyo sa Daily Life Sharing. Yan, para ihayag ang iyong patotoo. Amen. So, wait. Yung mga, bumati po kayo sa inyong, Pangasinense. Tama ba yon? Sa inyong salita, batiin yung ating mga ka-Daily Life Sharing. Sige po, kung pwede ho silang batiin sa wikang Pangasinan. Masantos yang ngarang udsay si kayon amin. Ayan. At kayo, amin, udsay si kayo, udsayan agaw. Iniimbitahan po namin. Yaundengal udsayan programa. Ayan po. Wow! Ganun pala yon. Marunong din po ba kayong mag-Ilocano, Pastor? Ay, hindi po. Oo. Si Mrs. po ang marunong po mag-Ilocano. Ayun. So talagang kayo ay isang pure na taga Pangasinan. Yes po. Born and raised in Pangasinan. Yan. At syempre gusto na din namin malaman, paano po kayo talaga or paano kayo nakakonect yan sa Daily Life Sharing? Simple lamang po, at yung pong isa sa mga kaibigan o kaklase ko po nung high school na si Sis Judy, ay nakikipagkita po sila sa amin dito po sa San Carlos. Nung sila po uwi o nagbakasyon, ay nagkaroon po ng pagkakataon na makipagkita for mga 20 years na rin na hindi ko po siya nakita. Classmate ko po siya ng first year high school sa isang Catholic church. Ayan. At, or Catholic school, I should say. At ngayon po, na naging way po ito na maging parte po ng inyong pong programa. Bagamat dapat po ay last year po ay ngayon po nagkaroon po ng pagkakataon po talaga na oras para maibigay po. Aba, wow, last year pa pala to. So finally, yan. Ay, tumugon si Pastor Philmore, yan, sa Daily Life Sharing. Wow, kaya shout out talaga kay Sister Judy. At syempre, hello po, Pastor Donna from Lipa. Yan. Hello kay Sister Norma Sales Cadiz from Spain. Oy, hello Ate Maria Elisa Socao from Kuwait. Kumusta ka na dyan? Long time no here. Ayan. Ayan. Sige po, let's continue to participate dito sa gawain ng Panginoon. So, Pastor Philmore, maaari po ba kayong magpakilala sa aming lahat? Sino nga ba si Pastor Philmore? Nasabi natin, taga Pangasinan. Sino pa ang inyong mga magulang? At ilan po ang inyong mga kapatid? Yan. Sige po. Muli po, ako po si Pastor Philmore Ramos ng San Carlos City, Pangasinan po. At ang aking po mga magulang ay sina Mr. Pedro Ramos at si Mami Junicia Ramos. Ayan. At taga rito rin po sila sa San Carlos. At meron po akong 3 kapatid po. 4 po kami na magkakapatid. Ako po ang pinakapanganay po sa aming magkakapatid.
Bagamat yung pong pangatlo ay pumanaw na noong 2016 sa maluhang karamdaman na kanyang dinanas. Kaya tatlo na lamang po kami na magkapatid ngayon. At siyang kasama po nila na naglilingkod din sa Panginoon. Wow. So kayo po ang panganay. Opo, Ayan. opo. At kayo po ba, Pastor, ay may asawa na at mga anak? Yes po, meron na rin po akong asawa. At sa ngayon po ay hanggang ngayon po hindi pa po namin natatanggap ang biyaya po ng Panginoon. Bagamat nung mga nakaraang taon ay nakunan po ng aking pong asawa at isa po sa mga trahedya rin po na aming pong naranasan. Ngunit patuloy po sa pananampalataya at pagsisilbi sa Panginoon. Mga ilang taon na rin po kami naghihintay pero nandoon pa rin po na pananampalataya na ang Diyos po ang magpapala po. Praise the Lord. Yes, yes. And we really join you in your faith, Pastor, na talagang sa perfect time ni Lord ay pagkakaloob niyan sa inyo. Amen. Wow. So, paano maging panganay? Ilan po kayong lalaki? At ilan ang babae? 4 po kaming lalaki. Oh, puro 4 lalaki. po kaming lalaki. Opo. Ako po ang panganay. At yung pong sumusunod po sa akin ay isang nurse po ngayon sa isang public hospital po dito po sa aming pong probinsya. At yung pangatlo ay pumanong na. At yung pang-apat po ay isa po siyang event stylist. Yan. Oh, wow. Opo. Dati po, ano po yun, puro lakwatsa po pinaggagawa po sa buhay. Pero naidaan po sa panalangin at napurihin po ang Panginoon. Nagkaroon po ng magandang direksyon ang kanyang buhay. Amen. Grabe, no? Hindi ko ma-imagine yung 4 na lalaki. Ay, naku po. Pinasakit niyo ba ang ulo ng inyong magulang? Madalas po at araw-araw po sa pagiging pasaway at magulo. Alam niyo naman po, pagka mga ganun po mga pagkakataon, hindi po katulad ngayon, sa modern time o sa technology po ngayon ay maraming pinagkakaabalahan dati, unlike today na may mga gadgets po. Ay naku po, ang aming pong tahanan ay magulo. Yan. Linis dito at linis doon, si Mami D. At yung pong kanyang unat na buhok ay nakukulot po. Kumulot ang buhok? Grabe, no? Ganun katindi. Ganun po katindi at isa po sa mga mga ginagawa po namin, nagre-wrestling po kami. Yan. Paborito po namin po kasi manood po ng wrestling po dati. Kaya hindi mo maiwasan, nagkakasakitan minsan. Pagka nagkasakitan, ayan, suntukan na. Kaya po nangyayari at umiiyak, may bukol, yan, mga pasa. Katumbas po noon, ayun. Si Mami D, mamamalo po siya sa amin. Siguro ay naging or tumapang din talaga ng husto si Mami D. Tumapang din ng husto dahil sa mga anak niyang napakababait. Hindi naman ho masyado. Dahil may mga kalokohan din po, karamihan po. Sa mga childhood days din po namin. Pero naroon po na disiplina naman po nila kami ng maayos. At nandun po na pagka sinabi uwi, ay uuwi po talaga. Wala naman po pang pagkakabalahan sa mga panahon na yon. At kung sinabing pasok ng school, papasok ng school kahit na signal number 4, hindi po katulad ngayon, pag signal number 4 ay nasa bahay na ang mga kabataan po. Pero noon, kahit bumabaha po, ay naku po talaga naman. May pasok at kanselasyon ng pasok, 4:00 ng hapon. Oo. Ganun katindi. Ganun ka dedicated. Yung mga mag-aaral noon. Signal number 4 na ay pumapasok pa rin. Ngayon, signal number 1 pa lang. Wag na tayo pumasok. Sinabi niyo po, kahit nagbabagsakan ng mga sanga dito sa kalsada, ayun ako po, maalala ko po mga panahon na yun. Grabe po. Grabe po talaga. Talagang pinatatag, pinatibay ng panahon. Walang katakot-takot sa mga nagbabagsakang mga niyog. Diba? Pero talagang doon pa tayo dinaan. Opo. Sino po ang disciplinarian? Si mama o si papa? Si mother po. Si mother po. Dahil po si
father ko po ay madalas po nasa labas dahil sila po'y trabaho po nila, subcontractor po sila. At pagkamat hindi po sila natapos or I should say nakakuha ng lisensya po bilang civil engineer ay may mga kasama po sila sa construction field, sa mga construction firm ng kanilang kasama na gumagawa po sa DPWH po dati. Kaya si Mami po, Mami D, ang lagi po namin kasama yan. At round the clock po yan, kahit na araw ng linggo kung saan-saan po. Kung nasaan si Mama, para po kami mga bibi na sumusunod po sa kanya. At ganun po ang pagdating sa sa pagdarasal, ay naku po, nandyan din po lagi yan. At todo disiplina, nagdidisiplina po yan. Yan po si Mami D. Pagka naman, pag si Daddy Best o si father ko po, pagka nasaway mo siya, ay nako, asahan mo yung manipis na kawayan dati, kasi bawal ngayon mapago. Yung pinamanipis na bahagi ng kawayan, yung bamboo, nako, talagang yun, magmamarka sa likod mo. Ay, katindi. Matindi, ganun po katindi. At pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon dahil dahil doon ay may respeto at paggalang po tayo sa ating po mga magulang. At sa tingin ko yung pong kailangan po ng generation nito. Yes, totoo po yan, yung at may pagkilala, pag-respeto. Opo, yung pinalo ka dahil sa masamang nagawa. Opo, at saka pinagsabihan ka or dinidisiplina ka, yun talagang dinidisiplina ka, pero in spite of that, hindi ka nagtanim ng sama ng loob, bagkus ay minahal mo pa sila lalo, diba? At iginalang mo pa silang lalo. Opo. Dahil po may ang ginagawa po naman po nila, pagka natapos ka ng napalo at umiiyak sa isang sulok, ipinapaliwanag naman po nila kung bakit. At ayun po maganda po sa kanila na pamamaraan po ng pagdidisiplina po sa amin at sa pagpapalaki po sa amin. Opo. At saka, ano po yung masasabi ninyo na kumbaga talagang masasabi ninyo siyang foundation, lalo pa puro kayo talaga mga barako, di ba? Puro mga lalaki, di ba? So, masasabi nyo talagang naging pundasyon ng buhay ninyo yung disiplina na inabot ninyo mula sa kanila. Tama po. At yung pong mga paraan po nila na pagdidisiplina, siya rin pong dala-dala ko po na ituro po nung ako po'y naging Kristiyano na. Ituro ko po sa marami mga kabataan sa dating isang local church po. Kaya ayaw man nila o hindi ang ganong klaseng disiplina, kailangan ng marinig at kailangan dahil makita po nila talaga tamang pagrespeto sa magulang. Iba po talaga ngayon. Sad to say po, marami po dito po sa aming pong lugar po, ewan ko lang po sa ibang lugar, sa aming pong lugar, ay naku po, ang mga bata po ngayon ang huhusay sumagot sa magulang. At baliktad po, ang magulang na po sumusunod sa anak. Oo, nabaliktad na yung Ephesians 6. Baliktad. Parents, obey your children. Yes po, baliktad. Sobra. Kaya pagka ako po'y nagturo po sa mga kabataan, lalo po dati sa isang section po na dito po sa Central Pangasinan na aking pong hawak, talagang pinupukpok ko po sila ng of course, nandiyan po ang salita ng Diyos at ng pangangaral po sa kanila maging maayos naman po ang direction po nila. Ayun po. At grabe talaga. And that problem, Pastor, ay talagang sa buong mundo siguro. Yan ang nararanasan sa ngayon. Kasi ibang-iba na nga talaga yung generation ngayon. At yun na nga talaga ang kalaban natin ay napaka-grabing influence sa kanila. And because of that, yung talagang standard dapat, which is nga sinasabi sa salita ng Diyos na parents, na talagang tinuturuan ng mga ang mga anak
the children to obey their Opo. parents. Pero sa panahon ngayon, gusto na lang nila talagang baliktarin yung katuruan na 'yan, 'di ba? Kasi nga naman 'pag ang parents ang nag-obey sa children ay walang ano, ang tawag nun, walang away, 'di ba? Walang away, tahimik, 'di ba? Kasi sinunod mo yung gusto, eh. Kaya lang, ano kaya ang mangyayari sa hinaharap, 'di ba? Yes po, yes po. At lagi ko pong Mm. nababanggit po pagka ako po'y nagtuturo po sa kanila ay lalo na sa kongregasyon po ano po na nababanggit ko po sa kanila, ah, ang pinakamalaking impluwensiya ay nagmumula lagi sa paghubog sa isang bata, ay Hmm. nagmumula lagi iyan sa loob ng tahanan. Yes. Responsibilidad, pananagutan ng magulang lahat yan dahil 87% ay galing sa kanila. Mm. 13% yung 1% doon o 1% doon sa Sunday school o sa church at Mhm. yung Opo. 12% doon sa labas o kaya sa mga mga peers, mga barkadas po nila. Kaya nagmumula talaga sa loob ng tahanan pero Mhm. nakakalungkot din po dahil may mga magulang po na ayaw ding gampanan. Ewan ko po kung bakit. Hmm. Ah, nawa ay may mga magulang po na gawin po ng kanilang buong responsibilidad na palakihin ang kanilang mga anak sa una sa takot sa Diyos at yun nga po pagrespeto po sa mga nakakatanda. Amen. Yun talaga 'no, kasi sa loob ng bahay 24/7 nga naman na Yes kayo ay po, sa loob ng magkakasama. bahay. So, 'di ba, yung pinakamalaking influence talaga ay manggagaling sa loob ng tahanan. So sa Baliktad na inyo po ngayon. yung ano 'no, Baliktad na po ngayon, hindi na ho bahay. Si oo. iPhone na lang ang Oo, nagdidisiplina. yung cellphone na ang nag-aano, Cellphone na lang. nagsasalita. Yes po. So, masasabi niyo po ba pastor na sa sa inyo, sa loob ng inyong tahanan at sa disiplina na-impose sa inyong family, kayong apat, especially ikaw bilang panganay, talagang nag-ano kayo, nag-ayos ka ng husto sa eskuwelahan, sa eskuwelahan muna, Opo. nag-ayos ka po ng husto sa eskuwelahan, sa Yes, yes. pag-aaral mo? Yes. Bagamat hindi gaanong nagkaroon ng mga medalya, pero siniguro na maayos ang mga grades. At Hmm. yun nga po, nabanggit ko po sa inyo, kahit na signal number 3 o 4 yan, papasok yan. Siyempre, Oo, sabay kuha tindi ng baon. ano? Mm. Sabay kuha ng Kasi baon. kailangan may baon. Kailangan. Pero Kaya yung kaya ano, magbaon. yung, ang tawag ba dun, yung commitment, 'di ba? Dedication mo Doon po na talaga kahit nagsimula. Doon po talaga mhm, magsisimula sa loob ng tahanan. mm, Mahuhubog talaga yung commitment po sa mm, anumang mga bagay. At mm, may mararating talaga pagka mm. disiplinang pinairal sa So, loob ng tahanan. ginagaya ka rin ng mga kapatid mo, lahat kayo pumapasok kahit na may bagyo? Yes. 'Yan, kahit na may Opo, bagyo, 'di ba, kahit na lahat kayo kahit may bagyo. pumapasok? Opo, opo. Mm, Kahit may bagyo, kaya talagang bumabaha. Kahit bumabaha. Kahit kailan mm. lumusong sa tubig, pasok yan. Papasok. Naging best in attendance po ba kayo dahil dun? Ah, hindi nalalayo maliban sa may sakit, sa panahon na may Oo, sakit. Yan. mm. Hindi po ako dahil sa pagdidisiplina po nila, hindi po ako marunong Mm. mag-escape sa Oh, classes. talagang mm. Talagang titiisin ko po yan hanggang matapos po ang classes. O gamat may mga Ah, kaibigan po ako na gusto mag-escape, ay oo, naku, bahala kayo dyan. Pagka malaman ng aking mga magulang, yari na. Pag-uwi ng tahanan. mm. Grabe, talagang itainim ng malalim sa inyong puso yung mga aral sa inyo. So ano talaga, wala kayong kuwento na nagbulakbol noon? Kung meron po ay nagsimula po ito nung nagsimulang nagkaroon ng lamat o kaya paghihiwalay ang aking mga magulang. Ilang Nagsimula taon po po kayo ito. nun? College na rin po ako noon. College na before po Hmm, ako graduate. Mga fourth year po ata ako sa mm. pagkakaalala ko po. Nadatnan ko po mga college days na nadadatnan ko po sila sa bahay, sa gabi, nag-aaway po sila. Isa rin po yun sa hindi po maganda sa karanasan
karanasan ng mga anak. Huwag na huwag po Opo. kayo mag-aaway sa harap ng inyong mga anak. Mhm. Naging traumatic po yun sa amin. Dating Oh. nagmamahal, dating maayos sa pamilya, pagka pumasok po ang kaaway, at ang mga panahon po yun, di pa po kami mananampalataya. At anong alam ko po sa mga atake ng kaaway, di pa po marunong manalangin noon. At yun po, dumating yung pagkakataon na nagkaroon na broken family po kami at doon po nagsimula ang pagrebelde. At doon po nagsimula ang mga bagay-bagay na hindi dapat gawin na dati maayos sa muntik na nga po na hindi graduate sa college. Muntik na sumemplang. Elementary, high school, okay na okay pa. Pagdating ng college, muntik na. Dahil dahil nga po doon sa mga mabibigat na sitwasyon na nangyari po sa family at nagkahiwalay po sila. At bilang panganib, sabi ko po sa mga kapatid ko, ay yung isa kasama ko, yung isa, yung dalawa sa inyo kasama ni Mami. Parang sa ganyan, kasama sila. Bawat mamonitor natin sila. Ilang taon din yun. Ilang taon din ang dumaan po sa amin. At doon po nagsimula talaga ang pag-rebelde. At muntik na hindi makagraduate. At mas subjects, failing subjects, distracted. At ayun na, punta na sa mga masasamang mga barkada. At doon nag-umpisa ang pagpasok ng pag-inom. Round the clock na ano yun, sasabi kong round the clock. Dahil pagkatapos ng klase, hindi lamang pupunta sa bilyaran at makikipagpustahan o kaya malilate lagi. Dati naman hindi ko ginagawa. Dating late sa klase, muntik na rin yung pagsak sa klase sa isa sa mga subject ko po nung dati. Pagkatapos po nun, tuwing hapon, uwi na rin po ng tahanan from 4 hanggang 9 to 10 p.m. na uwi na ng bahay. Yan, lasing. Pasuray-suray yung tamang salita na pwede ko po mahugot po na Tagalog po na alam ko. Pasuray-suray po sa daan. Ayan. Yun po, tubig ko po dati ang alak. Wow. Tubig ko po dati ang alak. Kumbaga, ganito rin yung palang ang pamilya ko. Wala rin palang kwenta. Nagtanim po ako ng galit sa aking ama, sa kanyang mga ginawa. Sinira niya ang pagtitiwala ng aking ina at yun nga, marami akong nasaksihan na dapat masaksihan sa anak sa ginagawa ng kanyang ama. At yun nga po, daming mga ilang issues, mga kwento na rin po na amin po na rin. Kaya nag-ugat po talaga doon sa mga ganong masamang gawain. At yun nga po, napunta sa maling mga influensya, mga barkada. At almost, mga isang taon po yun. Isang taon po na nakala ko nga po pagkakasakit na ako. Sobra sa liver. Okay, dahil 3 hanggang 4 na klase ng mga alak. Iba't iba. Na magsisimula talaga. Yes. Sa isang session po yan, iba't ibang variant po yan. Pagkatapos, pwede humabanggit. O bawal po mabanggit. Basta may bilog, may ano pa ba yun? Anong tawag? May bilog. Pastor Walter? Ang pinakamatindi po doon, yung sumisipa, yung pulang kabayo. Meron kasi kaming pastor dito, Pastor Walter, shout out pastor. Yan, ganyan din yung lumang buhay niya. Ang tawag niya dyan ay mga matataas na tao ang kanyang kaharap. mga matataas na tao ang kanyang kaharap. Iba-iba, may emperador, di ba? May iba-ibang klase ng Ayan, so, naranasan niyo bang pumasok sa eskwelahan ng lasing? Meron po na yung mga 2 o 3 subjects na lang ang natitira paghapon. Yan. May bakante po kami ng 3 oras.
may mga kaibigan po ako, kaklase po ako sa squatters area, doon po ako napapasok. Buti naman po, hindi po ako natuloy sa ibang mga grupo pa doon. At katapos po noon, nasubukan po talaga pumapasok sa klase na lasing. Papasok sa klase. Kung maalala ko, ang pangit tignan at ay nako, hindi ko makita na ganun pala ang mga ginagawa mo ng kapulisan dati. So talagang ano po, napakatindi kumbaga, napakatindi nung impact Opo. nung nangyari, yung separation na nangyari sa parents mo, Yes po. tapos kayo din na magkakapatid, 'di ba? Nag-ano din, nahiwalay dahil kinuha sa side na 'to, then sa side na 'to. Ganun So, din po ang nangyari sa bunso. Na nagkaroon ng mm. impact din talaga ng sobra din sa bunso ko pong kapatid. At muntik na kuwan din na mapunta siya sa mga nagse-session ba. Mga high school po yan. High school pa Isang lang siya. lugar po dito. Yun din, wala rin puro bagsak ang mga grades niya. Sabi ko, ilipat ko po yan sa ibang school dahil hindi mahirap na ganyan ang direksyon niya ako. Ayun po. Kaya grabe talaga, no? Malaki magiging impact po talaga pagka ganun po. Yes, at ang kalaban, yan talaga, ang pamilya talaga ang inaatake. Kasi alam niya na kapag masira ang pamilya, ay yung impact sa mga anak na magpapatuloy ng legasiya, ay ganun din yung impact. So, ang pinapatay niya talaga dyan ay yung future. Pinapatay niya dyan yung kinabukasan nung mga Tama po. next generation. So, talaga, no? Makita natin, nag-reply si Pastor Walter sa comment box. Present po, sabi niya. Sila Johnny Walker, sila Alfonso, mga emperador, matataas na tao, mga kakwentuhan ko. Yan, lumang buhay na po. Yan din po. Kasama po yung sumisipa. Yan po, ano yan, different variant sa isang upuan po. Ganon katindi, ano? Talaga sa isang upuan. Isang upuan po. Kaya ino-overtime ang pakikipag-inuman para maubos lahat ng matataas na tao makausap, makakwentuhan. Napakatindi, Pastor. So imagine mo, makita natin yung contrast, mga ka-daily life sharing, na very ideal naman yung pinagsimula, 'di ba? Napakaganda naman ng simula, and talagang nandun yung discipline and maayos silang lahat. But then nung may dumating na talagang matinding challenge sa kanilang pamilya na nag-cause na talagang maghiwalay ang mag-asawa, no? Kaya talagang sabi ng Ecclesiastes, 'di ba, na yung dalawa mas mainam kaysa sa isa. Dahil yung dalawa talagang, syempre meron kang kasama sa lahat ng bagay, pero may mas mainam pa kaysa doon, yung tatlo, 'di ba? Yung may Diyos talaga na nasa gitna nung pagsasama ng mag-asawa, na siyang magbibigkis, yun. Yung salita ng Diyos, yung covenant ninyo, kasi yung covenant hindi lang sa isa't isa, kasi word versus word ng tao. Pero kasi may limitation ng tao, may ceiling lang kung hanggang saan yung kanyang kakayanan. Pero pag may Diyos sa gitna at nandyan yung salita ng Diyos sa gitna, hindi kayo nangako dun sa inyong sarili lang, pero sa Diyos talaga, na kahit na anong mangyari, talagang paninindigan ninyo yung pinagsama ng Diyos ay hindi kayang paghiwalay ng tao. Talagang mas mapigkis, mas talagang hindi agad-agad matitinag. Kasi ito naman kinikwento ni Pastor Filmer, ito yung before talaga, na hindi pa sila nakilala sa Panginoon, na ito yung nangyari sa kanilang buhay. Kaya makita natin yung aral doon, na talagang dahil, at karamihan, kumbaga hindi lang yun sa ngayon, di ba? Parang ganun na lang kabilis. Na
O sige pakasal kayo ngayon, o sige bukas hiwalay na kayo. Parang wala na lang sa kanila, wala na lang dating yung, covenant or yung sinumpaan ano. Kasi pinapababaw ng husto talaga. Kapag wala ang salita ng Diyos, bumababaw ng husto yung pangako. Kaya gano'n kahalaga talaga mga ka-daily life sharing na 'wag natin iwawala, 'wag natin iwawaglit, 'wag natin iiwanan ang Panginoon at ang kanyang salita. Kasi nakita natin sa kwento ni Pastor Fillmore, napakaganda ng kanilang pamilya pero dahil sa nangyaring iyon, sila na mga anak ang mas higit na naapektuhan. Yan. So, in spite of that, Pastor, na lahat ng inyong kumbaga ay, masasabi mo ba na ang tawag nun, inexperience mo na lahat? Yung, ano ba yung magkakasama? Yung inom, paninigarilyo, yung mga bisyo, inom, paninigarilyo, babae, sugal. Kinuha mo ba yung package na yon or nag-major ka lang sa isa? Alak, medyo sa babae. Tugal, pangalawa. Napapasok din po dati sa nightclub. Somewhere dyan sa sa mga karating city dito po sa aming po lugar. Kaibigan po talaga pag nagayayan. Sige, go! Magpipinsan po yan. ABS-CBN. Alam, babae, sugal. Yung mga po yung biro po namin. Pagka nasuot ka talaga, pagpipinsan yan. Sunod-sunod po yan. Sunod-sunod po yan. Muntik na rin po na manigarilyo. Pero nasubukan ko po manigarilyo. Nasubukan ko manigarilyo. Doon din po derive ang aking pong pangalan. Fillmore. Sa isang sigarilyo. So kung si father ko po naninigarilyo din po dati. Kung sigarilyo. Philip Morris. Yan. Doon po galing. Yun po. Nasubukan ko po na manigarilyo. At subukan din sa ibang mga bagay at kalokohan. Pinatabago-tagong mga kalokohan din. Sa kabila po ng lahat ng yun, nakagraduate po ba kayo? Yun po sa biyaya po ng Panginoon. Bago po ako graduate, ay meron pong kaibigan sa dentista, nagsimula po yan sa sasabi po nating direksyon ng Panginoon sa mga panahon na yun. Dahil wala na talaga magiging patapon na rin marahil ang buhay ko pagka ganito na ako. Pero nagkaroon po ng pag-asa at liwanag sa mga panahon na yun. Nagkaroon po ng imbitasyon sa dentista po na ating pong naging ninang po sa kasal. At ayun po, simula po noon ng kanyang imbitasyon ay doon po ay unti-unti po na nakilala ko po ang Panginoon. At doon po nagpahay ng Lord. At ito pala, siya pala ang tunay na Diyos. Kaysa sa Diyos na alam ko na kinamulatan o kaya doon kami dinala ng ating at yun po, mula po noon ay sabi ko, pwede pang ma-recover, pwede pang graduate, untik na matatapos natin to. Sa grace po talaga ng Lord, ay yun po. Hanggang sa makuha po natin o pinag-alo po ng Panginoon ng lisensya po na pinagpaguran, pinagpisan at ayun po, purihin po ang Panginoon. 2009. Yeah, 2009. Ko po nakuha po naturang lisensya yun. Matagal na rin po na inaasam-asam din po ng aking pong father, aking pong tatay dahil hindi po niya naranasan magkaroon ng lisensya. Bagamat civil engineering student po sila, pero hindi po nila nakuha po ito at pangarap po niya o nais din po nila nais din po nila na makita po ng kanilang anak. At ang mga kapatid ko po na magkaroon po ng mga ganito na matatapos may mararating. Kaya po. Amen. So, 'di ba, salamat sa Diyos talagang naka-graduate as civil engineer, tama po ba, Pastor? Opo, 2007. Wow. 2007. Batch 2006, 2007. At naging licensed civil engineer at 2009. Grabe.
Grabe yung divine intervention ni Lord, 'di ba, sa buhay mo na, dun sa point na pariwara na, nandiyan ang kamay ng Panginoon na, "Okey, tama na 'to, dito ka na sa akin." Wow! At ang pakilala sa'yo sa Panginoon ay isang dentista. Isang dentista po. Kung Mm. pahihintulutan niyo pong mabanggit ang kanyang pangalan, babanggitin ko po siya dito. Sige po, shout out! Yan po, siya po si Doktora Marieta. Yan. Ah, Doktor Marieta. Sila sila po yung sila po yung naging daan o instrumento po ng Panginoon na makakilala po tayo sa Panginoon. Nagtiyaga rin po Amen. yan. Nagtiyaga po yan. Tinaga po Mm. niya ako. At sinaga po niya ako. Mm. Nangungulit po yan. At hindi ko po alam kung bakit. At simula po noon, parang magnet na ako pabalik-balik po doon sa kanilang clinic. At hindi ko po alam kung bakit at kung anong meron hanggang sa doon nga po, nagkaroon po ako ng very first encounter po sa Panginoon. At doon ko po isinuko ang aking pong buhay sa Panginoon 2016. 2016 sa Wow! pagkaka-recall ko po. Grabe Sorry, si Lord. 2006. 2006. Praise the Lord, ano, talagang may pag-asa ang buhay sa Panginoon, 'yan. Po. May pag-asa 'pag dumating ang Panginoon sa iyong buhay, dumating ang pag-asa, dumating ang panibagong yugto, 'di ba? Another, a fresh face, 'di ba? A fresh start in your life kagaya ng buhay ni Pastor Fillmore. So, puwede niyo po ba ikwento sa amin 'yun, paano ninyo na-encounter si Lord? Ano experience ninyo nung na-encounter ninyo ang Panginoon? Nakita ko po yung mga dumadalo po sa iglesyang yun, kung saan ay, sobrang devoted 'tong mga 'to at parang Mm. pakiramdam ko bakit ang lapit-lapit nila sa Panginoon dati. At doon nga po ay na na na-realize ko po talaga na ang layo ko po sa kanya at despite sa dami rin ng aking pong mga nagawa at mga hindi talagang magandang pinagagawa ay inabot po ako ng Panginoon na kahit na sino ay sino mag-aakala na mula sa kumunoy ng kasalanan ay Mm. aabutin at aalisin ka ng Panginoon mula doon sa putikan na yon at sa grasya niya talaga doon ko naranasan at doon ako nagsuko ng aking buhay sa kanya at doon ko napatunayan na buhay siya, as in buhay siya. Amen. Ah, di tulad ng dati ay punas dito at punas doon, halik dito at halik doon, papatay at sabi ko, ito siya ang tunay na Diyos na, na dapat lang na paglingkuran at dapat lang na mahalin at pag-ibig niya parang ibinuhos niya, parang tubig yan na binuhos niya sa akin araw na yun. Tama na, sobra na, ito ang tamang araw na hindi lamang ako didepende sa kanya, buong buo, magsusuko ako ng buhay ko sa kanya. Pati ng kinabukasan dahil pati direksyon ng aking buhay wala rin. Kaya siya mangunguna, ikaw manguna, didepende ako sa iyo, Panginoon. At mula sa araw na ito, all out, all out, all out ako. Kaya simula po noon ay ayun po, kahit na hanggang gabi ang Sunday service or worship Mm. service, abutin po ko ng alas 8, alas 9 ng gabi, Wow! nauuwi ng bahay. Dinadalan Mm. ko po yan, 3 services po yan. Ewan ko pong bakit. Grabe ano? Nandun po yung kauhawan at Mm. gutom na gutom po ako sa kanyang word. At Mm. sobrang pasasalamat ko po talaga sa dentista ngayon, kay Ninang. Nakita ko rin po na hindi lang siya ginamit ng Panginoon. Sa ngayon po, kung anong ginawa po ng Lord sa kanya, sobra-sobra. Dahil isa po siya sa mga tumulong po sa akin para mag-survive at mag-thrive sa Bible school. At yun po, blessed din ako sa talaga ng Panginoon ng tao yun. Kaya lubos-lubos po ang pasasalamat ko sa kanya. Amen. Talagang
ang isang tao, no, na magbalik loob sa Panginoon. Sabi nga, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. At Opo. talagang, 'di ba, yung at ikaw din na nag-akay sa taong ito, talagang grabe din, hindi kumbaga walang mapagsidlan ng kaligayahan na Opo, ang kung taong alam niyo ito lang po. talaga, Yan. Kung amen. alam niyo lang po, malay niyo po kung isa sa mga Mm. maakay po ninyo, kung maibabahagi ang salita ng Panginoon. Malay po ninyo, hindi niyo po masukat akalain kung ano naghihintay pa na biyaya ng Panginoon. Gagamitin niya ang mga taong ito na madadala po natin sa Kanya. Ay naku po, ako nagsasabi po sa inyo, iba ang kapangyarihan ng Panginoon kikilos sa isang Praise God. individual na madadala Mm. sa kanyang presensya, madadala at maliligtas Mm. sa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. At isa po Amen. ako doon. Isa Yes. po ako doon. Talagang Po. ano 'no, from experience 'yan. Opo. So pastor, nung kayo'y nakakilala sa Panginoon, paano po ang ano, parang instant na, "Okey, ayoko na magbisyo." Paano po 'yun na talagang totally natanggal sa inyo? Hindi po siya instant na nangyari, Hmm. bagamat gradual po siyang naalis hanggang sa stop. Mga ilang series po iyon na nag-gradual hanggang sa, hey, yung mga kasama ko hindi umiinom. Tapos yung mga kasama doon umiinom. Hindi maganda ang pamumuhay, maayos ang pamumuhay. Sino gagayahin mo? Sino susundan mo? Total ay Mm. kuwan naman, nandun po tayo na nakikinig lagi ano, at tatlong worship services ang tinatapos. Oo, Ay matindi. talagang iti-cleanse ka ng Lord sa Hmm. mga duming iyon at hanggang sa hindi po siya naging instant. Mm. Gradual po siyang naalis po hanggang sa dinisyonan ko po na maalis po o alisin po sa sistema Mm. po ang ganitong pamumuhay. Grabe yung fire. Yung paano mo dati yung, anong tawag dun, kung dati ay, na ginagabi sa inuman, noong nakakilala sa Opo, Panginoon ginagabi sa ginagabi na gawain. rin. Ayan. Opo. Kahit umuwi ng bahay na naglalakad, mga 4 to 6 kilometers po yan, uuwi po yan. Oh, Opo, grabe uuwi ano? po yan. May Talagang nasa likod po niyan kung bakit. Kasi mm. ako pa lang po nakakilala po sa Panginoon mga panahon na yun. Ayaw pong ipahiram ng tatay ko po kasi kami pong dalawang magkapatid, yung bunso at ako, kami pong kasama ni father ko po. Yung Hmm. pangalawa at pangatlo na kay mother. Ang nasa likod nun kung bakit po naglalakad po ng mga kilometro mga ganon at umuwi ng bahay ng ganon dahil ayaw po nila ipahiram ang motorsiklo sa akin. At dahil sa kinagabi nga po at nagkaroon po ng Mm. conversion po sa life ko po at mga panahon din yon inaasahan po niya na ako'y nasa mga malalaking kumpanya na at Mm. nagtatrabaho na at anong ginagawa ko po sa kapilya at anong ginagawa ko po sa upasan ng Panginoon. Ayan. At yun po. Kaya pala. Kaya parang ang iniisip niya ay magtrabaho ka instead na simba. Opo, opo. Opo. Mm, I see. So, um, nakilala sa Panginoon, 'di ba? Inayos ng Panginoon yung buhay mo. So, ano po as a professional kumbaga, ay nai-practice niyo po ang inyong napagtapusan? Opo, na-practice ko po yan at yun, nag-set na rin po ako ng mga goals ko po niyan. At nais ko Hmm. po talaga na makilala bilang isang mahusay na inhinyero. Yung po Mm. bang mga matataas at matatayog na mga pangarap saka sa mga kilala at kaya makikilala. Ah, ah, Yaman na rin lang dito ako sa Pangasinan ka ako papasikatin ko ang Pangasinan sa pamamagitan ng mga tulay na aking pagdudugtungin, mga gusali na aking tatayo. Mga ganun ho ba na mga plano at mga goals Mm. po. Take note po, magpayaman po ng husto, mga ganun ho ba. Oh, mm. Magpayaman ng husto at may lisensya eh. Anong ginagawa po ba niyan? Oo, Kaya mm. yung po mga
pumasok din po sa heart ko po ng mga temptations din na kung saan ay ayun nga po, mga nais matupad, na nais na marating. Na nagkaroon po tayo ng bagamat konti ang pagkakataon sa Department of Public Works and Highways na exercise naman po natin yun. Nagkaroon po tayo ng karanasan turo at as a site engineer at doon ko rin po nagamit din po ito na profesyon. Bagamat may mga void sa heart ko noong mga panahon na hindi ko maintindihan. Hindi ko po maintindihan. At bakit ganito at okay na, nandito na ako, unang hakbang na ako, papunta na ako sa pangalawang hakbang, papunta na ako sa ikatlong hakbang, bakit mayroong kulang? Sobrang kulang. Sobrang kulang. So, at yun na, nandun na eh. Yun na eh, pagkakataon mo, dami mong gustong makuha at tayo. Pero may kulang. Doon ko po nakita, hindi po ako masaya. Bakit ganito? Nandito na ako, ba't di ako masaya? Nakuha ko na eh. May lisensya na ako, ba't di ako masaya sa ginagawa ko? Kaya, ano ito? Ano ito? Wow. So, career-wise ay okay naman, 'di ba? Okay, maayos, kumikita ng maayos, nakapagtrabaho naman. Pero hindi pa rin 'yon ang wala pa rin do'n ang satisfaction. So, ano bang ginawa ninyo do'n sa kulang na nararamdaman ninyo? Nagsaliksik po ako dahil hindi ko mapakali eh. Mm. Yung bang hindi ka mapakali at hindi ka masaya sa ginagawa mo, is something dito. Merong iba dito. Kaya nag-search po ako, nanalangin po ako, at isa sa mga karanasan ko po ay doon sa field ko mismo, sa construction field ko mismo. Doon ko nag-pray, na maikling prayer. Ang sabi ko, Lord, anong ginagawa ko dito? Biglang yun ang lumabas po sa aking isipan at sa aking bibig. Anong ginagawa ko dito? Mas gusto kong mga kausap ako. Mas ang init dito. Pero gusto kong may kausap. Gusto kong nagsasalita ako. Kaya doon sa moment na yon, sa lugar sa Kamasyaw, very memorable po ang lugar na yon. Isang tindahan, katabi po ang tindahan, at doon po, after 3 seconds, 3 segundong sumunod na oras, nakita ko po ang sarili ko. Eh, wala pa po alam po anong ibig sabihin ng vision. Wala po. Baka guni-guni ko lamang yun. Pero nakita ko po ang sarili ko. Napakarami mga tao sa kanila. Wow. At ako'y nagsasalita doon kako. And then, mula doon, nagsaliksik po ako at nanalangin. At hinanap po talaga ang joy at the direction ng Panginoon. Kasi nagsunog ka ng kilay at ang layo na nang narating. At ayun na, nandun ka na sa puntong yun. Para bang itatapon mo ang lahat. Yung career, yung gusto mong marating, hindi pa mananampalataya ang mga magulang ko sa mga panahon na yun. Anong sasabihin nila? Malaking problema ito. Kaya nagsaliksik po ako at naghintay. At maraming mga kumpirmasyon ginawa ang Panginoon. Pero sa paghihintay na rin yon ay nandun po yung urong sulong. Mahirap pong tumakbo. Sariling takbuhin na urong sulong. Tumatakbong umuusad at pwede namang tumakbong patras. Ganun po yung ginagawa ko dati. Urong sulong. Cha-cha. Hesitant. Yeah, cha-cha. Hesitant po ako. At yun po yung first encounter ko po na ano yun kako. At pero bago po mangyari po yung mga panahon na yun, sa review, sa boards, sa Baguio, doon po ako nag-review, ay hindi ko po mapigilan ng aking sarili na bagamat may mga naging kaibigan po ako doon sa apartment na yun, ay
nakita ko sa sarili ko na imbis na mag-review po ako, mag-memorize ng mga formulas at mag-solve ng problems, 50 problems to 100 problems a day, ay nakikita ko sa sarili ko, pinupuntahan ko po yung mga ka-board mates ko doon at nangangaral po ako. Anong ginagawa ko dito? Nangangaral ako kako. May tinatapos ako, Wow. may 6 months akong dapat bunuin na reviewin. But eto ako, nangangaral. Pero nandoon yung joy. Ba't parang baliktad? Ba't parang may mali? Kako. May mali ba talaga ako? Pero alam niyo po, yung mga tao tumutugon. Yung mga nagre-review po doon, tumutugon po sila. At Praise God. alam niyo po, yung isang group po doon, 17 po sila na mga nursing students. Out of 17 sa kanila, pinag-pray po sila. 90% sa kanila pumasa ng boards. At sabi ko, okay. So tumutugon ng Lord sa panalangin. Pagka mga ganito po pagkakataon na i-share po natin o nakapag-share po ako ng gospel po sa kanila is na mathematics na nag-solve ng problems at nag-relay sa bawat isa ng ganito at ganyan, ng kaalaman. Pero iba ang gustong i-relay ng Panginoon na gawain sa mga panahon na yun. That's 2008. Mga panahon na yun. Grabe, ano. Talagang... Ginagabi po ako. Oo. Ginagabi rin po ako na nangangaral sa kanila. Inaantok na po sila pero nangangaral pa po ako sa kanila. Alas 9 na ng gabi, alas 10 ng gabi. At ibig na mag-review na rin po ako, i-istorbo ko po sila. Yung calling talaga, no? Hindi ka niyan papatulugin. Yung panawagan talagang hindi ka niyan talagang patatahimikin hanggat hindi mo nasusunod yung pinapagawa sa iyo. So, noong mga panahon na yun, Pastor, na ganyan yung nangyayari sa iyo, na ano ba naman to, nagtatrabaho ako pero iba naman yung gusto ko. Nag-aaral ako pero iba naman yung ginagawa ko. Na kumbaga may ano na may pag-udyok na ba sa iyo noon o may pumapasok na sa isip mo na o kaya may desire ka na nararamdaman na may panawagan ako sa Panginoon bilang mga pastor? unang yon, mga panahon po yun, wala po akong alam sa salitang panawagan. At nagtanong-tanong po ako at naghintay po talaga sa pakikinig din sa mga sermon. Dumaan po ako doon, naghintay po ako. Kailangan ko pong ma-confirm dahil hey, yung goal mo, nais mo na marating, alayo. Yung future na inaasahan mo, mawawala. Okay. Yes. At anong gagawin ko dyan? Isa sa mga tanong ko po, anong gagawin ko? Anong ipapakain ko? Anong ipagmamalaki ko? Eh, naku po, ay dumaan po ko talaga sa mga panghihiya at discouragements po ba. Hindi po siya agad-agad, hindi po ako agad-agad nag-desisyon. Kundi kailangan ko pong hinintay ko po kung talagang tinatawag po ako ng Panginoon. Dahil kung talagang tinatawag po niya ako ay ibang direksyon na ito. O pwede pang mag-turn back, pwede pang umatras. Pero kailangan mo siguraduhin. Kailangan mo malaman na talagang tinatawag niya ako. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Ilang taon pa lang po kayo noon? 21 to 23 years old pa lang ako. Kalakasan pa yun. Oo. Kalakasan ko pa po noon. Oo, tapos talagang idealistic ka pa sa mga pangarap mo. Talagang Opo. Totoo po yan. Nagsisimula pa lang. Sisimula pa lang. Tama po yung sinabi po ninyo. Nagsisimula pa lang ako. Wala nang makita. Parang kung tatawagin mo, Lord, wala nang makita. Ba't wala makita? Doon po mapasok ang word na we walk by faith and not by sight. Kano katotoo ito, kako? Paano? Ay, talaga pong mangangapa ka sa dilim kung wala kang salita ng Panginoon na magsisilbing gabay mo. Paano ako
paano ko lalakaran ang lahat ng ito? Ano ang magiging kinabukasan ko? Anong mangyayari Mm. sa akin? Nandiyan pa, malaking inaasahan ng mga magulang ko. Ako ang panganay. At Yes, ako another ang burden panganay. kumbaga, opo, Opo, ako talagang ang may panganay. responsibility, At oo. hindi po talaga naging madali. Nag-isip po ko talaga ng gusto at manalangin po ako. Sinik ko po talaga ang Lord at may mga pagkakataon talaga, no? May mga ibang pagkakataon. Yung pong isang gathering, ano po, kwento po, isang gathering. Naka-shorts lamang po ako at naka-t-shirt po ako at nandun po, nakikita na po ako sa mga ibang mananampalataya. So, bigla-biglang may makakalapit sa'yo, Pastor, pastor ka pala, punta ka doon. Hindi po ako pastor. Mukha kang Mm. pastor eh. Kakikilala ko lang po ito sa tao. Hindi, mukha kang kasing pastor eh. Hindi po ako pastor. Sila po yung mga pastor po doon. Hindi po, wala pong pakialam po dyan ako. At especially sa word. Sa word. Doon po ko talaga. Naging sandigan ko po ang word. Bago po ako gagawa, may word, ang word sa akin. At sa kawalang kasiguraduhan ay sa salita niya na talaga aasa. At kailangan i-confirm. Kailangan kong i-confirm ang next step na gagawin ko. It is a big decision gagawin ko. 21 years old, 23 years old, ang dami ko pang pwedeng marating. Yes. Pero hindi po tumigil ang Panginoon. May mga pagkakataon na nangusap siya. Ako naman ang nagbigay ng lisensya mo. Mhm. Ako naman nagpagpasa sa'yo eh. Okay. Oo nga, nag-pray ako tapos hiningi ko ito sa kanya. Pero yung time na yun, nakikipag-bargain po ako sa Lord. Lord, hiningin ko sa'yo, tapos babawiin mo. Mhm. Isusuko ko agad sa'yo. Para bagang gusto yung patunayan na, hey, kaya kong magtapat sa'yo at kaya kong ginawa ko, tinugon ko ang panalangin mo at ikay aking pinagkalooban ng lisensya. Bakit mo di balik sa akin yan at itong ibinibigay ko sa'yo ay tanggapin mo? Parang ganun. Parang ang labo ka ako. Makikipag-bargain pa ako. Grabe talaga 'no? Pero andun ka talaga sa point na yun, napaka gano'n kahiwaga 'no, yung salita ng Panginoon na sabi, yung sa Matthew 10:39, "He who has found his life will lose it, and he who has lost his life for my sake will find it." Yes po. 'Di ba Yes po. talagang nandun na eh, Natumbok niyo po yan. oh, 'di Natumbok ba niyo po. po, 'di Yan na ba? yan din Parang pong pangungusap po ng Lord sa akin mga oo. panahon na yun. Yung eto na yung buhay ko, buhay 'to 'di ba? Opo. Kabuhayan, buhay. So, I'm making my own life pero wala ka namang deep inside you, wala ka namang ano, kumbaga wala dun talaga yung purpose, yung contentment and satisfaction. So, hindi pa rin talaga, hindi ka pa rin maka 100% kasi ang puso mo wala doon. Parang So akong tinanggal po yung part na yun eh. Parang hmm, parang isang piyesa ng sasakyan na tinanggal sa akin yung joy na yun. Yung joy na yun na dapat sana get ka itong hmm, direksyon. Pero hmm. ibang direksyon. Parang nagkaroon ng panibagong piyesa ang kinabit sa heart ko. Parang ganun. Oh, Na, na, talagang hindi ko maipaliwanag mga panahon na. Pero mm, nakikipag-bargain ako sa Lord. Lord, mm, pwede bang ganito muna? mm. Natapusin ko muna at saka na lang, next 10 years na lang. or Oo 15 years 'no, from now. 'di ba medyo okey na ako nun Medyo after okay na ako 10, no'n, 15 years, nakapag-ipon na ako oo. at okay na ako, naka-establish Mm. na ako no'n, marami na akong sasakyan. Dahil mga Oo, pangarap ko 'di ba yung pangarap may mo. 10 na akong sasakyan, mga dream ko po Mm, mga 'yon. May mm, 3 hanggang 5 bahay na ako, mga gano'n ho ba na mga mm. pangarap. Pero iba, sisimulan ka sa Yes. Panginoon sa wala, sisimulan ka po niya sa wala. Papaano ako Mm, mag-uumpisang wala? Ay do'n po mm. talaga papasok ang pananampalataya, our greatest weapon as Christians ay ang faith sa Lord. Ah, naalala ko. Thank you po talaga dito sa program na ito. Naalala ko po yung Grabe mga panahon na yun. talaga 'no? Faith matters. Faith Amen, matters. amen.
nothing compares. Hindi mo po pwedeng i-balance ito sa ibang mga bagay. Mm. Yung itatapon mo ang buhay mo para sa Kanya. Mm. Itatapon mo ang pangarap mo para sa Kanya. Magbibuild ka ng mga ganito at sisimulan mong isik ang Kanyang kingdom. Mm. At sisimulan mo na maging part ka doon sa Kanyang binibuild. I tell Peter that upon this rock, I will build my church. Amen. Wow! Hindi tulay sa mundong ito at magusali itatayo ko, kundi Yes. ang part ko ay sa Kanyang kingdom. Hallelujah. Sabi Amen. ko, iba ito. Iba Mm. ito. Kaya, yung pagbabargain sa eternal things, Mm. temporary things, nandun po ako sa mga panahon na yon na dito na ako eh. Lord, pwede bang ano muna? Ito muna. Sige na, parang ganun ho. Ay, ako po. Hindi po ako tinigilan po ng Panginoon. Naniniwala po ako na kung hindi po ako tinigilan ng Panginoon sa mga panahon na yan, sa mga panahon na unang 3 taon o 4 na taon ako pinakakilala sa Kanya, malaki ang chance na ako mawawala. Mm. Naniniwala po ako pag hindi po niya ako tinawag o hindi po niya ako kinausap at ilang beses po niyang kinonfirm ang kanyang pagkakatawag sa akin. Baka mas worse pa ang buhay ko. Mm. Baka mas worse pa. At na pagtatatid po sa mga taon na lumipas. Sabi ko, baka ito ang dahilan. Liban sa kanyang panawagan, baka isa ito sa mga dahilan. Patuloy na mawala sa kanya. Talagang tuluyan mawala sa kanya. Dahil iba ang Diyos eh. Pera, karangyaan, kasikatan, pangalan mo at hindi ang pangalan niya. Kalawalhatian mo at hindi ang kalawalhatian niya. Pananalapi, hindi sa pag-ibig niya. Ang layo. Kaya sabi ko, Lord, putin lang mula pa rin doon sa dating pinalagyan ko. Nandyan ang kaaway. Alam niya kung anong gagawin niya para hilain kanya pabalik, pagandahin at ligawan kanya muli sa mga temporal na mga bagay. Ito, spiritual na mga bagay. Ang kingdom ko ang unahin mo. Kaya, buti na lang. Praise God. Kasi talaga, no? Amen. Kaya nga yung his ways are not our ways, diba? His plans not our plans kasi ano talaga yung timing niya hindi natin maipasok sa timing natin. Opo. Alam niyo po nung panahon na yon na unang 3 taon na ako pinakakilala sa Lord at hawak ko po ng lisensya. May parang talikala sa aking puso. Tumali. Naging mapagmataas ako sa mga panahon. Wala pa po nararating yan, ha? Wala pa po nararating yan. Hindi pa po nakatuntun sa mga magagandang mga kumpanya. Mga kilalang kumpanya. Nandoon na, may nag-grapple na sa heart ko. Nakita ko, ang yabang ko. Ang yabang ko sa mga panahon. Lahat doon, malaking pagkakataon. Handa kong talikuran ang Diyos sa paligid na tumawag sa Diyos na ligtas sa nakita ko yun na ligpitan ng pagiging mapagmataas ang puso ko. Na kanyang unang binago sa unang 3 taon kayang sa itlap. Pagka nakatuon ka, natuon tayo sa mga material na bagay. Walang mas mga material na bagay. Pero kung magpapalit ang silver, ang savior natin sa silver, ay nako, kakain ito sa puso natin. Lulunurin at lulunurin niya ang dating may buhay at ngayon papatay sa paglunod niya sa karangyaan, kayamanan, sa fleshly appetites ng i-offer ng mundo ito. Naging mayabang po ako sa
panahon yun. Aaminin ko po sa inyo. Laging mayabang po ako sa mga panahon. At yung panahon na yun ay doon po dinikdik ng Lord. Dinikdik po niya ako. Hindi niya po ako nilupayan. At ilang beses po niya ako tinatanong. Beses po niya ako tinatanong. Hanggang sa nag-yes ako at pumasok ng Bible school nang galit na galit ang tatay ko. Yun na. Yan na yung Yan na. umpisa na. Oo. Yan na. Yung po ang simula. At nasa Bible school na. Ano po, nandun na, nakatuntun na, nag-iisip pa. Doon pa po na nag-iisip po. Paano ang kinabukasan ko? Paano? Anong direksyon ang tatahakin ko? From scratch. Zero eh. Kaya ko ba ito? Kasi po, bagamat marami pong mga pastors po na nauna po sa akin na nag-inspirasyon. Yung pong si Pastor Ponce. Isa po rin po siyang civil engineer. Isa po yung associate pastor po doon sa aming pong local church dati. Nag-inspirasyon ko po siya. Ito nagawa niya. Sa grace ng Lord. Ako pa kaya. Pero iba eh. Iba eh. Baka sa akin ay alanganin pa. Pero sa kanya sigurado na. Sigurado yung pagkakatao sa kanya. At andun po, makikwento ko po sa Bible School. Mahigit isang linggo na rin po. Magdadalawang linggo po ako sa Bible School. Andun po, maaga. Typical talaga, maaga. Excited pumasok, pero may mga pagkakataon na. Lalakad po, 6 na kilometro, walang laman ng tiyan, walang pera. Nandun po kasi sa isang sulok, naalala ko po ito sa isang sulok sa may bintana. Kakapakapa po ako sa bulsa. Medyo may tumunog. Pagka hugot ko Max Candy ang meron eh. Lord, almusal ko to. Pero civil engineer ako. Pinagdidikdigan ko, Lord, civil engineer ako. Anong ginagawa ko dito? Pagkabat may mga instances po na kinausap ko ng Lord, pero nakikipag-bargain pa rin po ako. Nakikipag-bargain ako. Lord, wala akong pera. Anong ginagawa ko dito? Anong ginagawa ko dito? Mula po doon sa isang sulok na yon, lipat po ko sa kabilang bintana. Ang linaw. Parang doon ko lang hindi man siya audible, mangungusap talaga siya sa puso. Nandito ka ang sabi. Nandito ka dahil gusto kitang ihanda. Gusto ko ipangarap ng aking masalita. Sige Lord, gagawin ko. Nag-decision po ako. Pero hindi po madali. Ang lahat ay walang pera. Wala na akong babalikan. Dahil sa araw na yun, nag-decision po ako, Lord, binigyan mo ako ng lisensya, ibabalik ko sa iyo. No turning back. Lord, pwede mo bawiin mo na, pero makikipag-bargain mo na. Hindi ko, pwede kong gawin yun, pero nakakatakot eh. Yung nakakatakot kung lilihis ka sa kanyang direksyon. Nakakatakot kung hindi mo lalakaran ang kanyang kalooban. Kaya, yung mga panahon na yun, Lord, pag isusuko ko ito, bahala ka na. Pero yung bahalang yun, alanganin pa sa isip ko. Bahala na alanganin pa ako. Paano ko mananampalataya nito pag alanganin pa? Kaya, Lord, hindi po alam to ng mga magulang ko nung ginawa ko. Sa panalangin ko, ginawa po ito. Panginoon, ito, sa lisensya ko. Pinasa mo ako. Binigay mo ito sa akin. Magandang kinabukasan sana na gusto kong marating. Pero binabalik ko sa iyo. Kung ibinibigay mo, tatanggapin ko. Takes faith. Kailangan kong sumampalataya sa mga panahon na yun. Dahil hindi rin po biro na sa ating ka na uli ng Panginoon, nasa isang lugar ka, may libing, lalakad yung mga tao, tapos mga 3 segundo, papagitan ng Panginoon. Mga tao, hindi buhay ng mga tao nakita ko, mga patay na tao eh. Mga zombie ho ba? Hindi pa ho usang zombie noon, mga panahon, mga movies ngayon. Pero mga panahon na yun, nakikita mga tao naglalakad, mga patay.
Sabi ko, ano to, kako? Tapos ng ilang mga minuto, Lord, ano yun? Ano nais mo iparating? Sabi ng Panginoon, kung wala kang gagawin, pupunta lahat yan sa impyerno. Wala kang gagawin. Pupunta lahat yan sa impyerno. Yung mga ganoon, mga pagkakataon, doon po ako gradually o unti-unting gumawa ng desisyon. Panginoon, kung isusuko ko ito sa iyo, itong lisensyang to, itong kinabukasan ko, itong mga plano ko, at sa plano mo ang kapalit, Mm. sasampalataya ko, pagtitiwala ako sa iyo. Wow. Amen. Grabe po. Inabot po And ako na, grabe po ang 4 na taon na yun. 4 na Grabe po, taon sa Bible Bible school, school. pastor. 4 na Aside from taon. 5 years sa engineering student, kailangan ko pong And then bunuin another 4 muli ang mga years. panahon na yun. Opo. Saan po kayo graduate ng Bible school? Sa Clark Bible College po. Mhm. Clark Bible At College. Dito rin po sa San Carlos. opo. And then, sa 4 years na yun, sino po ang, kumbaga, ginamit na instrumento ng Panginoon na makapag-aral kayo at makapagtapos kayo? Naging instrumento po ng Panginoon ang local church na yun. Ang aking pong dating senior pastor na yumao na. Dahil naging instrumento po siya na masuportahan po. Kasi alam po nila, walang-wala po ako. Mm. Anytime, pwede akong mag-pull out. Pwede akong mag-back out. Mm. Kaya wala po ibabayad. Ano ibabayad ko? Chinelas, damit. Wala po ibabayad. Wala akong physical money. Dahil, pananampalataya. Anong alam po sa pananampalataya sa panahon? Pero tinuturuan po ng Panginoon araw-araw sa pananampalataya sa mga panahon. Amen. Amen. Para hindi lamang mag-survive, kundi para mag-thrive, magbunga. Bawat araw. Sa 4 na taon na yun, kailangan mo sumampalataya. May pagkain o wala. May Mm. pagkain po o wala. Ako po, mahilig po akong kumain. Masasarap mo pagkain po, kinakain ko. Pero 4 na taon sa Bible School, aabutin ka ng alas 12 o alas 2 ng hapon. Walang laman ng tiyan. Tubig. Doon po natuto talaga. So, makaka-relate po ang mga pastors po natin naman nandito kung Opo, nakakasabay yun sila. yun ang sinasabi nila, talagang 4 na taon relate sila po sa na inyo. fasting. 4 na taon. Na Grabe. umaga, mornings ng fasting. Oo, Kaya, pero mukha akong kalansay po ng mga panahon na yun. Grabe po yun. Panahon Mukha ng akong kalansay mga panahon na yun. panahon ng proseso ng Diyos sa buhay Panahon po ng ninyo. proseso. Panahon Tama talaga po. ng sacrifice, pero nagbunga. Opo. Pagkatapos po ba ninyo nag-Bible school, pastor, ay talagang napagkatiwalaan kayo ng simbahan o nag-start na talaga kayo into pastoral ministry? Opo. At naging kabilang po ako sa pastoral staff po ng local church sa Assemblies of God. At naging parte po ako sa maraming mga gawain po doon. Especially sa evangelism dahil doon po talaga tinakot ng Lord. Yung buong office ko po sa pag-evangelize ng lost. At mga panahon din yon ay may mga suporta na dumarating sakto o kaya sapat na hindi po yung katulad na dating buhay na sobra-sobra ikata. Nandun pa rin na kinakailangan araw-araw, hindi lang mga taon, araw-araw. After ng Bible School, hindi lang pag-equip at training sa Bible School ang dinanas. Ang totoong battle pagkatapos talaga. Nasa battlefield ka na. Ang dami ko pong mga nakasama po, kaklase ko sa Bible School, nag-pull out. Nag-graduate pero di nagtuloy. Oo. Bakit? Ano nangyari sa inyo? Akala ko ba sigurado ang inyong mga panawagan at may mga patotoo pa po sila at nakaka-inspire po talaga na marinig ko ang patotoo po nila. Pero asa na kayo? Ba't parang dalawa na lang kami at 3 na lang kami naiwan out of 10 o out of 15 na kami ay nagsipag-simula. Talagang yung sinimulan, he who began a good work in you will complete it until the day of Christ Jesus. Amen. Kaya yung simulan mong takbuhin mo talaga. Tatakbuhin mo talaga. Kaya may mga pagkakataon na sumasagi sa isip ko, nag-pull out sila, pwede na mag-pull out, may rason na rin pala ako para mag-pull out. dahil pwede pala eh. Okay. At
may time doon na ito po talaga ang final decision ko. Kasi ilang beses po talaga tinatag po ng Lord. Sa John chapter 15 verse 6, 2 Timothy chapter 4 verse 5, verses na yun na pinangusap ng Lord sa akin. Aside from that, in one occasion, doon po talaga ko plinan ng gusto ang aking pananampalataya buhay sa Panginoon. That day, ganun uli, same na parang sirang plaka. Pabuti lang si Lord ay kahit ilang beses mong kinukulit ay nandun pa rin na He is always merciful. Ang kulit Amen. mo, hindi niyo sasabi ang kulit mo, hindi ho eh. Yung araw na yon, Lord, ika-4, ika-5 taon ko na po as a member of pastor staff. May mga hinahanap dahil, ayun na, yung mga kaibigan mo dati, mga classmates mo dati, ang lalayo ng mga narating. Nakita mo uli sila. Andun yung temptation. Yung mga kasabayan ko po, ang dami na po sa kanila mga project managers. Gusto kong marating yan. Gusto ko, nandun yung temptation uli at the flesh uli na gusto mong marating. Binabalik ka uli. Kabisado ng kaaway. Kung anong gusto mo, ibabalik ka niya. Hihilain ka niya. Ibabalik ka niya talaga. Nandoon nakipag-bargain po uli sa Lord. Pero sa araw ding iyon, tinayon ko na gusto. That's 2015. Nakikipag-bargain ako, Lord. Umiyak po ako noon. Natatakot talaga ako sa future ko. Natatakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Anong kinabukasan ko. Member na po ako ng pastoral staff. Kaya sabi ko, proseso talaga. Yes. Pag-bargain ka, mag-iisip ka ng gusto. Sa mga panahon na yon, Lord, natatakot ako. Ano ang kinabukasan? Mga beses ko na rin kinausap ako. Pero sa panahon na yon, 7 hanggang 10 metro ang layo ng pastor na yon na nangangaral. That's closing prayer. Nag-pray po ako noon mga oras na yun. Ang layo ng pastor na yon sa akin. Nag-whisper po ng prayer sa Lord. Within 7 seconds, after ko pong binanggit po yun. Within 7 seconds, pagkatapos ko pong binanggit ang plea, Lord, natatakot ako sa future ko. After 7 seconds, yung speaker, I believe, after 7 seconds, alam niyo po kung anong sinabi ng speaker noon? Bakit ka matatakot sa future mo samantalang the best ang ibibigay ko sa'yo? Talagang lumuha ako ng gusto lumuha po ako ng gusto sa araw na yan. Lord, tama na. Okay na. Go! Run the race uli. Naririnig ka talaga ng Panginoon na talagang on the spot ang kanyang sagot sa iyo. Kung ang pinakamabilis sa answer prayer yon. 7 seconds. 7 seconds. Yun yung pinaka-fastest na prayer na natanggap ko po. Yes, at saka grabe. Kung yung mga kasama mo ay project managers, pero mas malaki yung iyo, di ba? Kingdom ang pinapamanage sa'yo ng Panginoon. Hindi lang isang project, kaya mas matindi. Kumbaga, mas bigatin si Pastor Fillmore. Grabe. Pastor, grabe nun, mabilis, matatapos na ang ating oras. Pero bago tayo matapos, sa iyong pagdesisyon, di ba? Biniyayaan ka din ng Panginoon ng kasama sa iyong pagtakbo. Di ba? May suitable partner na binigay sa iyo. Marami rin po siyang dinaanan bago po ang Panginoon ay ipakilala po ako sa Kanya. Marami din po siyang pinagdaanan. Sobra rin po ang pinagdaanan po niya. Wow. Pero sa isang mabilis lang na kwento ay
Wow. Kailan po kayo nagkakilala at, kailan po kayo nag-isang dibdib? Nagkakilala po kami sa isang sermon din. Nag-preach po ako sa araw na yon. At sa araw din yun, kailangan po niya ang message na yun. Wow! Hindi po ako pinatulog ng Panginoon sa gabing iyon. Morning po Mm. ako nakasalang na mag-preach po sa amin po local church. At nandun po siya nakaupo, nakikinig po sa message ng Lord. Pero alas 2, alauna na madaling araw, hindi po ako pinapatulog ng Panginoon. Ilagay mo ito, ilagay mo ito, ilagay mo ito. Isulat mo, isulat mo, isulat mo. Lord, sandali, marami na. Pero yung mga panahon na yon, siya, sabi ko, Lord, ang dami naman. Sino bang gusto mong kausapin dito? Kako, yung pala siya. Yung pala siya. Wow! Yung pala siya. Uh-huh. Nung araw na yon, sabi niya, alam mo, lahat ng sinabi mo, para sa akin lahat yun. Mm. Talaga, kako. Talaga, kako. Kaya pala, ikaw pala yun, kako. Ikaw pala Mm. yun na may pangangailangan pala ng mensaheng yun mula sa Panginoon. Mm. Kailangan na kailangan ko yan. Kailangan ko na answer mula sa Lord, sabi niya. Wow! At Siya ay ikaw ang ganun din. ginamit ng Panginoon. Opo. At story, yan, inayos po muna siya ng Lord. Inayos din po ng Panginoon sa mga ibang aspeto. At bago po kami magkakilala. At yun po, paano ba? Una, mabuti na in-entertain po niya ako. Joke lang. Pero yun po, nasa isip ko, anong gagawin ko? Wala akong pera. Anong gagawin ko rito, gago? Ano maliligaw? Ay, nako, ibala na. Kaya, kung siya, ang nalooban ng Lord sa akin, sige. Pero one day, nagbago ang kanyang mukha. Kasi binibisita ko po siya, pinapasya ko po siya. Nurse duty po siya sa public hospital sa mga araw na yan. Gulat po ako, ang saya-saya niya na lumapit sa akin. Dapat hindi siya ganito dati, akako. Ba't kakaiba ngayon? Okay. Pero ni-reveal po niya nung kami ay naging mag-asawa na. Sinabi niya, alam mo ba, nanalangin ako. Baka i-share po niya ito sa inyo sa mga susunod na araw. Dahil i-guess po ata Opo. siya sa mga susunod na araw. Maaaring mai-guess namin kayo for a part 2 kasama siya. Ganun Yan. ba? Sige. Maikwento ninyo ang inyong love story at ang inyong paglilingkod na magkasama. Yan. Nanalangin po siya. Pero alam niyo po kung anong ginawa po ng Lord. Sinabi po ng Lord ang aking pangalan sa kanya. Wow! Iba! Talaga, direct to the point na si Lord. Sabi ko, iba. Oo. Wow, galing naman Galing niya manalangin. Malakas siya kay Lord. Narinig niya ang pangalan. Papuri po sa Lord. Papuri po sa Lord. Wow. Naku po. Wala po akong chance. Wala mo chance kung ako po ay isa sa pipila po na manliligaw po sa kanya dati. Gracious po ang Lord. Si Lord ang backer mo. Kaya Opo, si Lord po. Tama po, si Lord po. Oo, kaya malakas ang kapit mo sa puso niya. Ayan. Yan pong tanong din po ng yung mga nagtatanong po sa akin mga dati. Paano mo naligawan ng misis mo? Simple. Sinabi ng Lord ang aking pangalan sa kanya. Ganun po sila. Hindi sila maniwala kasi. Yan. At ngayon po, siya po ba ay pastor na din? At siya po currently kasama ko po sa local church at music director po siya. Wow! Woohoo! Yan. At ngayon, kayong dalawa ay ginagamit ng Panginoon. Di po marunong umawit, pero siya marunong umawit. Di ba? Huwag mo na akong pakantahin, mag-pitch na lang ako. Baka tumakbo pa. Suitable partner nga talaga. Kung ano yung wala ka, yun ang isinupply ng Panginoon para mabuo ang kanyang panawagan sa buhay mo. Wow, grabe. Praise God. Kaya aabangan namin ang kwento mo at kwento niya. Yan, at ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Pero pastor, yan, bago tayo matapos ay
Siyempre merong mga gusto talaga, merong mga pinagpala ang kanilang buhay, pinagpala ng Panginoon ang kanilang buhay sa pamamagitan ng iyong buhay kaya gusto nilang magpahatid ng mensahe sa iyo. Kaya meron silang mga video greetings, 'yan. Panoorin natin 'to, pastor. Hello po, isa pong mapagpalang araw po sa inyong lahat mga brothers and sisters. Ako nga po pala si Brother Darren Manzano. Masasabi ko po dyan kay Pastor Fillmore, isa po siya sa mga naging kaibigan kong pastor. Mabait po yan at madaling lapitan. Huwag nyo lang po siyang utangan. Bro, alam mo na, kung wala ka, wala din ako sa ministry. Papasalamat ako kasi nandyan ka na pinaalala mo sa akin muli na si Jesus ang ating Diyos na buhay. Dami nagbago sa akin at sa pamilya ko simula nung bumalik ako sa pananampalataya ko. Salamat sa'yo, bro. God bless palagi sa'yo at sa pamilya mo. Sige, bro. Ingat po lagi. Kita-kits na lang tayo sa Sunday worship. Bye! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Hi, Pastor Fillmore, surprise! All the way from Israel. Hey everyone, I am Marge. Classmates kami ni Pastor Fillmore since elementary to high school and we are really good friends until now. Siya yung spiritual father namin, siya yung pastor namin sa Royal Priesthood in Christ Ministry sa Magtaking, San Carlos City, Pangasinan. Way back, nung sa moment ng life ko na I was very down, matagal na kami hindi nagkakausap. Siguro last usap namin how many years ago. And then he remembers me to say hi, kamustahin. And then he texted me na, hey, how are you? Long time no hear. So yun, nagkaroon ulit kami ng contact, ng connection na tumingel to kamustahin kung ano yung nangyayari sa buhay namin. And then he invited me sa church that time because hindi ako member ng church before, ng church nila. So, yung moment na yon, yun yung I am so cold sa pananampalataya ko. I'm not attending church anymore. Very down yung moment na yun na naalala niya akong i-kamustahin, i-text. So yun siya yung ginamit ng ating Diyos Ama na manumbalik yung aking pananampalataya. So napakalaki ng pasasalamat ko sa buhay ni Pastor Fillmore. Ikaw yung nag-touch ng buhay ko. At the same time, alam mo yung story ng asawa ko na ngayon ay member na ng ministry. May ministry na siya sa church. Thank you, Pastor. Thank you so much. Wala akong ibang dalangin kundi maging good health sa'yo, Pastor. Ikaw ang mismong proteksyonan, pangalagaan ng ating Diyos Ama. Ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong goals in life. Thank you, Pastor. Yun lang. Very short and simple. Thank you. Bye-bye. God bless. Wow, praise God. Ano naman masasabi mo dyan? Anong mensahe mo para sa kanila, pastor? Ay, ginulat ako ng mag-asawang to. Ang walang ibang magandang paglingkuran kundi ang ating Diyos lamang. At hindi lamang sa ministry kundi ang dalangin sa mag-asawang ito, yung tala silang mapagtibay. At nakita ko rin po ang naging karanasan nila. At nalugbok talaga sila sa matinding pagsubok din. May pagkakataon din po talaga na, Lord, sino gusto mong inapit sa akin? Kakamustahin ko sa araw na ito. Yung binanggit po ni Sis March kanina. Saktong-sakto po mga panahon na yun. Kaya grace ng Lord na maabot po siya sa panahon na siya nanlalamig. Kaya naalala ko po yung mga panahon na yun na naging instrumento po tayo ng Panginoon. Papagamit po tayo upang maabot kahit sino. At hindi po sila tuluyang tumalikod ba o kaya panlamig sa pananampalataya. Kaya ang aking mapanggit sa kanila ay hindi lamang sila magpatuloy sa Panginoon kundi hindi siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isipan at buong lakas.
po ang aking pwedeng Amen. mabanggit po. Grateful ako sa mag-asawang ito na po supported dito po sa ating Global Church. Praise God. At syempre, yan, sa ating mga daily life sharing na kasama natin sa hapong ito, ano po ang inyong maiiwanang mensahe, encouragement sa bawat isa, kung paano kayo talaga nagdesisyon na harapin ang inyong takbuhin at umpisahan ang pagtakbo ay i-encourage nyo po ang bawat isa sa hapong ito. Yes po, matatagpan po natin yan sa Hebrews chapter 12 verse 2. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus, He is the author and the finisher of our faith. It was in looking unto Jesus that we were saved. For to look means to trust. Uulitin ko po. To look means to trust. When the dying Jews looked to the uplifted serpent, matatagpo po natin yan sa Numbers 21 verses 4 to 9. They were healed nung sila tumingin. And this is an illustration of our salvation through faith in Christ. John chapter 3 verses 14 to 16. Looking unto Jesus describes an attitude of faith. Our Lord Jesus Christ endured far more than did any of the heroes of faith na nabanggit sa Hebrews chapter 11. Kung babalikan niyo po ang chapter na yon, before po itong chapter 12. And therefore, He is a perfect example for us to follow. He endured, listen, He endured the cross. This involved shame. This involved suffering, the contradiction of the sinners, and even the temporary rejection by the Father. On the cross, He suffered for all the sins of all the world. Yet, He endured and finished the work of the Father gave Him to do. Looking unto Jesus, one of the principle po, bago po matapos po ang ating programa. Looking unto Jesus. Looking unto Jesus speaks the entirety of the New Testament. Looking unto Jesus means you are not looking at anyone else. Your focus is on Him. Fix your eyes on Him. Looking unto Jesus, who is the author and finisher of our faith. Looking unto Jesus, who is the Alpha and the Omega. Looking unto Jesus, who was there in the creation morning, where man was created by the hand of God. For the Bible says, let us create man in our image. Looking unto Jesus, for in the power of His name, the demons tremble. His name is power. His name is living water. His name is strength. Looking unto Jesus, for angels bow at the mention of that name. Sickness and disease is conquered in the name of Jesus. We have victory over the world, the flesh, and the devil in the name of Jesus. Looking unto Jesus, for by His precious blood, our sins are forgiven, is forgiven. Looking unto Jesus, who is our high priest, our advocate. He is the giver of spiritual authority. We have the authority. We need to use that authority. Looking unto Jesus, who is the Lion of the tribe of Judah, who is the Lord of glory, who is the light of the world, who is the hope of glory. He is the wonderful Counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace, King of Kings, and Lord of Lords. Looking unto Jesus, get your eyes off the bitterness and the rejection of the past. Looking unto Jesus, do not allow your past to control your future. Looking unto Jesus, do not allow the past of your parents, of your spouse, your friends. You have favor of God to wage war in the heavenlies. In the name of Jesus, pull down the stronghold. Be a mighty conqueror. Looking unto Jesus, you cannot be defeated. You are the child of God. Looking unto Jesus, who is our chief shepherd. Looking unto Jesus, who always was, always is,
and always will be unmoved, unchained, undefeated, looking unto Jesus, by whose stripes we are healed. By his crucifixion, he brought our freedom. His death brings us eternal life. The world does not understand him. Armies cannot defeat him. The universalists cannot expel him. The new age cannot replace him. Herod could kill him. Rome could not stop him. He is and was and always will be God, and there is no other. Looking unto Jesus, for he is holy, he is righteous, he is powerful, he is pure. Looking unto Jesus, his word is eternal, his will is unchanging, he is our guide, he is our comfort, he is our joy, and even he is our peace. Looking unto Jesus, we serve him because his yoke is easy and his burden is light. His goal for us is abundant life. We follow him because he is the wisdom of the wise. He, the ruler of rulers. He is the leader of all leaders. He will never leave you. He will never forsake you. He will not forget you. He will not overlook you. He will never cancel his appointment with you. Looking unto Jesus. When you fall, he will lift you up. When you fail, he will forgive you. Looking unto Jesus. When you are weak, he is strong. When you are lost, he is the way. He is everything to everybody. Everywhere, every time, every way. He is our Lord and our Savior. In Philippians 3, verses 12 to 14, now that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward. Mga kapatid ko sa Panginoon, siyempre, adelante, always moving or going forward. Maraming salamat po. Fix your eyes unto Jesus. Hallelujah. Amen. Pastor, please pray for all Arca Daily Life sharing as we close this program this afternoon. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito. Pinagkaloob mo sa programang ito na nagsisilbing patuloy na biyaya, daluyan ng kapangyarihan at presensya mo sa iyong masalita na ipapangaral. Aking dalangin, Panginoon, yung katagpuin, mga nanghihina, katagpuin, mga sa kanila ay umaayaw at ayaw magpatuloy sa kanilang mga takbo. O Diyos, aking dalangin na sa pamamagitan ng iyong biyaya at sa pamamagitan din ng Espiritu Santo. Sinabi mo, O Diyos, sa mga salita, not by might, but by power, but by your Spirit, says the Lord, na kanilang mapagtatagumpayan ang anumang balakid, daraanan po nila, O Diyos. Sila iyong palalakasin, sasamahan, gagabayan, at ang iyong kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa iyo, ang sumasa kanila, O Diyos. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa tila kang tunay at walang hanggang ang pag-ibig mo, habag at biyaya mo sa kanila. Sa kanilang mga takbuhin, ikaw at ikaw lamang lang. Sa kanilang mga mata ay nakatuon. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay at sa biyaya, sa pangunguna mo at direksyon mo, Yes, sa mga mabubuti at ang inang mga plano sa Amen. kanila. So you have said, Lord, in your word, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Amen. Amen. And like what David had written in the book of Psalms, goodness and mercy will follow you all the days. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Nadakila ka natin, sinasamba. Pinaparangalan at pinawalahan. Sa pangalan ni Jesus, ang mga ito ang aming pangalan. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po. Grabe, no? Ang bilis. Alas 4 na pala yun. Yan, talaga naman sa sarap kakwentuhan ni Pastor Fillmore. At
kulang pa yun. Di ba? Marami pa siyang talagang kayang ibahagi dahil tunay nga talagang real na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Di ba naman? Kaya talaga sa buhay natin, bawat sa atin may ginawa ang Diyos at mayroon tayong kakayahang ipahayag ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen po. Kaya sa araw ng bukas, it's another daily life sharing day. Kaya magkita-kita po tayong muli bukas alas 2 ng hapon. Amen? So, syempre po, in behalf of our pastors, no, Pastor Dong and Pastor May, we say thank you po, Pastor Fillmore, sa panahon ninyo, sa opportunity na marinig namin at ma-share, maibahagi dito sa daily life sharing ang inyong patotoo. And to everyone sa ating mga kaabangers, salamat po. Thank you for staying with us. Thank you for joining us this afternoon. God bless you all. Have a pleasant afternoon. Bye!